Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ano na niya Mr. Maravillas yung nangyari sa impeachment trial? Ayon, nangamuti na po yung defense. Kaya yung mga defense counsel na senator judges at the same time, sumaklulo na. Patuloy na nababaon si Sara Duterte. Nangamote yung defense counsel ni Sara, si Atty. Binloan, habang kinokursi-examine po si Atty. Lotok. Pilit na kinokorner si Atty. Lotok, mga kababayan, Jeremy Lotok. Pilit na ginigiba yung kanyang kwento, hindi magiba. Ito yung talagang invectus, mga kababayan, blooded but unbowed. Pilit mga kababayan na kinukuyog. Hindi lang ng defense counsel kasi isa man lang ang nagko-cross-examine. Isumama pa yung mga senator judges na umaakto ng defense counsel ni Sara. O di ba, mga kababayan? Yung mga pagtatanong po ni Atty. Binloan, irrelevant. Ang daming mga illogical, irrelevant statements, mga kababayan. Tapos, pilit pang tinitwist yung sagot ng witness para tumugma sa kanilang narrative. Matalino itong si Director Jeremy Lotok, mga kababayan. Hindi umobra. Kaya sabi dito sa report ng DCMM Teleradyo, tinawag ni Private Prosecutor Attorney Amando Berhiliguta na foul ang side remark ni Defense Lawyer Attorney Mark Binluan na inamin umano ni NBI Director, Regional Director Jeremy Lotok na korap ang lahat ng congressman batay sa kanyang sagot. Napunta doon. Riniplay, mga kababayan, yung video ni Sara. At nabanggit doon sa kanyang litaniya, inaakusan niya the whole government, pati mga congressmen corrupt. Tapos tinatanong si kung may personal knowledge siya doon sa sinasabing mga corrupt na mga congressmen ni Sara Duterte. Yan naman po ang kinalaman doon sa pagbabanta ni Sara. Ang issue dito, yung pagbabanta ni Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ang sabi, may kinausap na siyang hitman na nag-deny na naman po. May statement siya. Mga kababayan na pinalabas ngayon, mamaya basahin ko po. Dito tayo muna sa mga pagtatanong, cross-examination ni Atty. Binloan. Sabi niya, can you confirm now that the statement she made about BBM, FL, in the former speaker, in the congressman relating to various acts of corruption are true in happening in real life? Sabi ni Atty. Lotok, as to the existence of that utterances, yes sir. Sabi ni follow-up question ni Atty. Mark Binloan, all right, you just admitted, ay conclusion na pala to. All right, you just admitted that the congressmen are all corrupt. Kaya sabi po ni Atty. Amando Berhiligutan, yung House Public Prosecutor, private prosecutor siya, that is foul niya. That is a foul side remark. The counsel is twisting the answer of the witness. Mahilig magpilipit. Pati doon po sa issue ng Romanov, na-establish tuloy, mga kababayan, yun sa issue ng Romanov. Sa mga clarificatory questions ng mga senator judges tulad po ng magkapatid na Tulfo at sa ni Aping Lacson, mga kababayan, na ang Operation Romanov, si Basti man talaga po, ang nag-mention ng Romanov. Pagkatapos, ito ay pananakot, pagbabanta sa ating Pangulo, sa First Family. Hindi yung Operation Romanov na gustong palabasin nila, banta sa Vice Presidente.
Ayan tuloy, na-establish mga kababayan na binabaliktad talaga nila yung kwento na pinapalabas ang may banta yung vice presidente. Sabi ni wala man na niya kaming na-establish, sabi po ni Attorney Lotok, kasi nagkandak niya kami ng investigation. In-invite namin si Princess Maui kasi yun ang nakamention, hindi man pumunta. Ganon din si Sara, hindi man pumunta, hindi interesado. Kasi nga po, gawa-gawa man lang nila yun. Ang nagsabi nun, si Baste. Kasi kung may totoo, nabanta sa kanila, di nag-cooperate sana sila sa investigation ng NBI. Hindi man sila nag-cooperate, malinaw. So, hindi na pinorso yung investigation kasi hindi man na niya reliable yung source ng information, si Maui, Princess Maui. Bagsak mga kababayan. Ito, sabi dito. Even if DP Sara said she already talked to a person, then we cannot confirm that the truth because this witness does not have personal knowledge. Sabi ni Attorney Mark Binloan. Sagot mga kababayan ni Attorney Ligutan. The defense niya is entitled to their own conception of things, entitled to their own imagination. That's all. Puro imagination. Kasi nga po, gawa-gawa man lang nila yung kwento. Ang hindi gawa-gawa, yung pagbabanta. Pero yung akusasyon sa ating Pangulo kay Speaker, sa lahat, pati sa mga congressmen, gawa-gawa, puro lang akusasyon para ma-justify yung kanyang pagbabanta. At panggatong sa publiko, yung destabilization niya, mga kababayan na ginagawa. Sabi dito, the defense is entitled to their own imagination, sabi po ni Atty. Ligutan. House Prosecutor Amando Verhi Ligutan rebats the defense attempt to invalidate the testimony of NBI Regional Director Jeremy Lotok on the 5th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial on Tuesday. The defense argued that Lotok lacks personal knowledge of the alleged assassination threats made by Duterte. Meanwhile, the prosecution maintained the testimony is central to establishing intent. Entitled ka niya sa sarili mong imahinasyon. Basag na basag mga kababayan. Ngayon, ibigay ko sa inyo yung nagpalabas ng statement si Sara ngayon, official statement. Sabi dyan, Vice President Sara Duterte said an impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not its speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. Anong sinasabi mo po na manufactured na narratives, na yung narratives na yon galing sa bibig mo, yung pagbabanta, recorded? O diba? Hindi man siya manufactured narratives kasi yung narrative ng pagbabanta galing sa bibig mo at hindi din masasabing unsupported allegation kasi suportado ng bibig mo mismo. But anyway, mga kababayan, basahin ko yung statement niya. Yung reklamo daw hindi suportado ng ebidensya. Yan sabi ni Sara dito. Statement. Mga kababayan, on the 4th day o day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along. The complaint is not supported by evidence, repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin where there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth. An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction. Thank you.
Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, July 14, 2026. Anong manufactured narratives na sinasabi po ninyo? Na-recorded nga. At yung record ng press con po ninyo, ginagamit din ng inyong defense. Parehas yung ginagamit. Kaya lang, yung defense, may iba pang porsyon ng mga kwentuhan ninyo with the bloggers and some members of the media. Nandun yung mga akusasyon ninyo ng corruption sa Congress na pinapaamin doon sa witness kung may personal knowledge. Hindi ko man niya alam kung anong pinagsasabi niyang corruption. Pero yung utterances niya ng recorded, oo. Malinaw naman po, mga kababayan. Pinapalabas si Sara na hindi siya nananakot. Walang grave threat siyang ginawa. At iniimbento lang yung assassin. Yung word na assassin, hindi mo yon sinabi. Pero ang sinabi mo, napakalinaw. O ito, i-replay natin para malaman ng mga mamamayan. Although alam na nila ito kasi paulit-ulit na nilang napapanood. Pero i-replay pa rin natin. Nga ito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Ulitin natin itong walang itong malinaw. huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, May kinausap ng tao. Oh, yun ang assassin. Na dinideny niya. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbili na. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil. Huwag kang tumigil. Hanggang hindi mo mapatay sila. Hanggang hindi mapatay. O sino yung kausap na yon? He said yes. And said yes pa. Huwag ka Nag-yes. So yung kinausap na tao, napapatay, ang tawag doon, Sara, assassin. Wala kang ang sinabing assassin. Pero yung tinutukoy mo na tao na kinausap mo, ang tawag niyan, assassin talaga. At malinaw ang inyong pagbabanta. Tapos sasabihin mo, fiction. Fiction ito. Na hindi mo nga binawi. Kinonfirm mo pa sa interview. O ito. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Di ba? Malinaw. Tapos ngayon magdi-deny siya, mga kababayan, na nag-imbento lang daw siya. Na yung prosecution ng kwentong may kinuha na siya na assassin. Napakalinaw sa statement niya. Kinonfirm pa niya sa isang interview. Separate interview. Di ba, mga kababayan? But anyway, yan po ang mga latest developments ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.